kailangan ng support at that time. Sa second, mabilis lang. Pero, marami akong naging tanong na ng second. Katulad mo din. Kasi nung una, parang feeling ko, may lapses tayo. Kasi, alam naman natin na we're pregnant the first time, pero biyahe tayo, tapos, madami tayong ini-skip nun dahil nagpe-prepare tayo sa ibang bagay. So, feeling ko, nung nawala yung pinakauna, para partly, may tayo, meron talaga tayong ambag kung bakit nawala yun. Tapos partly, inisip ko na, ay baka sabi ni Lord, hindi pa tayo handa. Sa pangalawa. Pero yung pangalawa, kasi nag-iingat na tayo, alam na natin kung paano mag-prepare for pregnancy, mag-care for pregnancy. Kasi nung una, hindi natin alam eh. Pero nung pangalawa, naging careful tayo, nag-lifestyle change tayo. So, magtatanong ka talaga. Pero ang tanong ko nun, hindi parang, bakit binibigay? Tapos, para bawiin. Yung parang, bibigyan mo kami. So, magiging hopeful ako, tapos biglang babawiin. Yun yung painful part for me. Pero, kahit nag-question ako nun, hindi ako nag-waver. Nagtanong lang ako na parang hinihiling ko sana na ibigay sa atin. Kasi matagal na tayo. As in, matagal na talaga tayo. So, parang, eto na lang. So, hindi ko alam noon kung ano ang mas masakit. Yung binigay sa'yo, pero binawi. Or yung hindi ka bigyan at all. So, doon ako nag-dwell. Tapos, second, nararamdaman ko na kasi yung hindi ako mapag-compare talaga. I know talaga, growing up, lang ako, self-centered. Sarili ko lang ang nakikita ko, ganun. Tapos si Marvin, kung meron siyang ganito, okay. Okay. Pero nung second, nasa age na kami na yung mga kabatch mo, kinakasal, mga nagpapamilya, ganun. Tapos lahat, lahat buntis, ganyan. Tapos lahat mo makikita. Pressure ba yun sa part mo? Hindi ako nape-pressure. May envy ako na naramdaman nun. Ako nape-pressure magkaanak. Kasi okay lang sa akin magkaanak kahit older na ako, ganyan. Pero may envy ka kasi parang may isip mo, why is it so easy for them? Tapos parang sa'yo, nag-iingat ka, nagdo-doctor's appointment ka. Parang ano lang. So naman namin, workout, sila ganun din. Yung iba parang walang workout tapos ang dali-dali. Ang bilis. May ganun akong realization na parang ang iba healthy sila. Iba hindi nga capable of being a child. Pero blessed sila ng anak. Tapos parang tapos ako, hindi naman sa pero feel ko naman kaya naman natin. Or baka feel ko capable tayo financially, capable tayo emotionally. Baga yun na lang yun talaga yung kulang. Oo. Kahit matagal na po kasi kaming karelasyon, ganyan. And hindi kami nagmadali. Hindi kami nagmadaling magpakasal. Wala kaming planning muna. Oo. Pinagplanuhan namin yung buhay namin. Ganyan. Naman sobrang perfect. Oo. Pero perfect. Nasa timeline. Oo. Nag-timeline. Sa 20s natin, work tayo. Work muna natin. Diba? Kasi near ending 20s, tsaka lang natin naisip magpakasal. At ganun. Hindi talaga nagmadali. So parang ngayon, yung mga kabatch mo, may iba kang kabatch na yung anak nila, 7 years old na, nag-school na. Yung iba naman, recently lang, pero bigay sa kanila na ng ganun kabilis. Yun yung pangalawa. Kaya masakit sa akin yung pangalawa kasi may tingin na ako sa iba. May may comparison ako na. Saka parang naiinggit na. Oo, may ka na talaga, may desire ka na talaga bakit sila meron? Hindi, may desire ka na talaga to have this. Kasi nung una parang big surprise lang siya. It comes with a surprise. Yung pangalawa, ginusto mo na talaga yun. Kumbaga yung pangalawa, ginugol mo na. So, yun. Yun yung pangalawa namin na baby, supposedly. Tapos, yun nga, nakikita nyo naman yan, no? Oo.
Then because of that, nagpatato. Ito na nga, doon na tayo sa current. Mabigat yung sabihin karanasan, di ba? So, ito yung current na, ano bang pwedeng term? Nagkaroon ulit kami. Nag-positive ulit siya for the third time. Yeah. So, yung kunakwento nga namin kanina na bakasyon kami sa Zambales, no birthday. Ano kasi na yun, hindi pa natin alam, di ba? So, yung alis namin na ganun, as in, sobrang saya. Nakita niyo yung memories vlog na Sobrang namin. saya ng trip na yun. Walang ibang tao. Kumbaga, mahahanap mo talaga yung inner soul mo doon sa lugar. Sobrang peaceful. Sobrang peaceful, walang signal, as in kayo, mag-uusap lang kayong dalawa. To the point na hindi pumasok yung idea na bakit natin hindi i-try ulit na magkaroon ng another baby? Diba? Na, Walang sige nga, try lang natin na baka mag-positive ka ulit, diba? Wala ganon, walang pumasok walang sa usap, amin. wala na tayong Walang usap-usap. Magta-try tayo. Ito yung timeline natin sa araw na to, diba? Walang ganon. Nung makabalik na kami dito sa Manila, nag-test ulit siya. Kasi may mga nararamdaman na daw siya na kakaiba ulit. Yun nga, pero bago yung birthday niya, 3rd week ng January, nag-test ako. Tinry ko lang kung magpa-positive ako kasi late yung period ko, late. Though lagi naman siyang late, pero sabi ko, check lang. Pag-check ko nun, ay negative. Sabi ko, ay okay, wala. So wala to. So nung birthday niya, nag-test ako for that, negative. Tapos nag-birthday ka na. Kaya nung birthday mo, masaya lang. Tapos, nung Feb 14, di ba lumabas tayo kasi? Ay, Feb 13, dahil Valentine's. Inunahan na natin. Oo. Tayo. Tapos, Advance na Dora Day. niloloko ko yung sarili ko na, what if mag-test kaya ako ngayon? Tapos, para di ako bibili ng gift. Hindi ako bibili ng chocolate, ng flowers for you. Tapos, ang gift ko sa'yo, test kung positive ako. Kasi, nung February, 2nd week na ng February, wala pa rin akong period. Pero, natatakot ako noon, kasi baka negative ulit, tapos madidisappoint lang ako. So, ang ending, hindi ako nag-test nung February 13. Tapos, mga ilang araw after that, may mga nararamdaman na akong kakaiba. So, may changes na doon sa sarili, sa physical. Anong napansin mo na? Nagugutom ka. Kasi ikaw, napansin mo, di ba? Nung nasa Zambales kasi kami, although binibiro-biro ko lang naman siya. Yes. Baka buntis ka, gano'n. Kasi yung kain ko dun sa Zambales, so syempre, pag nagka-camping kayo, yung amount of food nyo is budget. Naka-divide siya dun sa araw ng camping nyo. So siya, halos times 2 na yung kain ko sa kain niya eh. Ganun ka, so, sabi ko lang baka lang siya, natatakam. Yung snacks and yung mga pagkain yung tinitira niya. Diba? So, yun lang naman yung napansin ko sa kanya. Kumaga, biro-biro lang. Oo. Kasi nagugutom na ako. Tapos, basta, parang emotional ako. May bilis akong mainis. Tapos, kasi counselor ako. Tapos, mayroon akong isang batang kausap nun. Simple lang naman yung concern niya. Pero after ng counseling, naayos ko naman yung counseling. Umiyak ako for some reason. Parang bigat na bigat ako. Affected. Kumbaga, hindi ka affected doon sa sinasabi niya, pero yung emotional, alam mo. Oo, sobrang emotional. Hindi mo na-take na yung Oo, tapos umiyak ako. So, kami bumalik sa pag-rise ng gabi, kasi gutom talaga siya. Kahit yung kakakain lang namin, mamaya-maya, bababa siya doon sa baba. Maghahanap ng pagkain. Ganun siya yung kaano. Hindi ako nabubusog ng crackers. Ang nakakabusog lang sa akin, rice. Sa may Espanya na ako, gusto ko nang bumaba ng Mercury para bumili ng pregnancy test. Pero sabi ko, mainit. Naalala ko na meron palang pregnancy test ang Alphamart. Yung Alphamart, kaharap lang ng school. Yung quick test. Binabenta na. Kung saan ako nagtatrabaho. Pag dating ko ng Alphamart, may mga empleyado sa loob. So, nahiya ka. So, nahiya akong bumili kasi may empleyado sa loob na sandun yung guard na kilala din ako. So, matagal akong tumayo dun sa labas ng Alphamart.
Natay din muna sila na matapos. Oo, inintay ko muna na makalabas lahat. Tapos, tsaka ko bumili. Minake sure ko na sakto lang yung pangbayad ko. Para mabilis. Oo, para mabilisan lang siya. Kasi baka may mga empleyado pang makakita sa akin. Pumasok na ako ng school. Nag-test ako. Pero, hindi ako nag-expect ng positive. Kasi nga, kakatest ko lang nung Baka January. takaw ka lang talaga. Oo. Nung nag-test ako, ang bilis. Kasi usually, pag nag-test kayo, kapag sobrang aga pa siya, parang mag-iintay ka pa ng 3 minutes, tapos saka lang siya mag-appear. Yun talaga, the moment na nilagay mo yung team mo, talagang nag-positive Nung siya. time na yun, kala ko nilolow blood or ina-asthma ka na naman nun eh. Kasi nasa site ako nun eh. Tapos biglang nag-chat ka, nag-miss call ka sa akin na, uy, gano'n, hindi mo naman agad-agad sinend yung picture na positive na. So, hindi ko alam. Kung pag gano'n kasi, nakakapraning yun, alam mo ba yun? Hindi mo sinasabi agad sa akin. Nasa site ako nun. So, chinat ko na siya na anong oras ka makakapunta sa school, ganyan. Kasi hindi ko alam kung sasabihin ko na kasi or mag-iintay ba ako. Parang parang natakot ka. Oo. Kailangan mo lang na makakasama. Tapos, natakot na ako kasi, di ba nga, nakadalawa na kaming miscarriage. And dito sa pangatlo, wala kaming preparation. Kumbaga walang check-up nung dati. Oo, wala. Hindi namin kinikita yung OB, wala. So, parang kinabahan ako kasi bakit nag-positive ako pero wala akong check-up, wala akong tinitake na anything. Vitamins lang, syempre. Tapos, nakakatakot yun para sa akin. Para sa akin na naka-experience na ng miscarriage. Wala akong preparation eh. So, naginginig ako sa CR. Tapos, hindi ko alam kung lalabas pero ako. yung feeling na ano yun na-feel mo? Halo, syempre, halo yung na-feel mo. Nakaka-feel ka ng takot, pero nakaka-feel ka din na, uy, baka ito na yun. Ganun din Kasi ako. binigay na. Kasi di ba, umatras ako kay Lord. Oo. Di ba? Pero nung bumalik ako sa kanya at pinangako na, Lord, pasensya na, ganito yung nangyari. Nung nag-positive ka, tungtuwa ako, sabi ko, God will listen. Kung ano, di ba? Na kung anong hilingin mo, hindi niya naman ibibigay ng sobra-sobra, pero kailangan mo mag-antay. Kailangan mo magtiwala sa kanya. So sabi ko, nung binigay mo sa akin, nag-confirm na positive ka, tuwang-tuwa ako nun. Hindi yung tuwang-tuwa na meron na naman tayo. Tuwang-tuwa ako na, sabi ko, grabe ka talaga, Lord. Diba? Na iba ka, kumbaga, iba ka sa mga ganong wishes, mga kailangan sa buhay. So, yun. After naman nun, nag-message na kami dun sa OB mo na, Doc, positive na po ulit si Jem. So, nagpa-schedule ka agad-agad siya ng check-up. So, yun, check-up. Tapos, nag-recommend ultrasound. Sa bandang huli, happy moment na binigay sa amin for the last 7 weeks. 7 Sobrang weeks to 8 weeks. Sobrang saya. Hindi mo maano. Kasi yung every check-up niya, lahat okay. Okay. Compare mo dun sa nauna at pangalawa. Walang problema. Tapos yung lahat ng symptoms na nararanasan dapat ng buntis is naranasan mo. Yung tipong alas 2 na ng madaling araw, maghahanap siya ng saging. Malaba, pag naubos yung saging. Kailangan namin lumabas para lang maghanap ng bukas na may Alphamart na may nagtitinda. Yung, yung inano mo sa pancake. 1 a.m. yun. Kasi nga, nararamdaman niya na yung kumbaga yung normal na kapag nagbubuntis ka. So, sobrang saya namin yun. Nasabi namin, ito na. Halagaan na natin to. So, nung time na, after ng check-up niya, nag-request na kami sa doctor na, Doc, pwede mo ba kami, possible ba na papayagan ka ba ng school na mag-work from home ka muna? So, binigyan kami ng medical certificate na request niya sa NU sa school. Sobrang thank you naman kami sa NU family kasi pinagbigyan siya dun sa hiling niya na mag-work from home kahit pa ganun yung katayuan niya na kailangan magpahinga, hindi all the time nakatutok sa trabaho. So, thank you dun sa NU, National University.
grabing tuwa ako kasi lahat ng nangyayari, umaayon, di ba? Pinayagan ka, yung request ng doctor is Ang bilis. complete bed rest ka talaga. Oo. Tapos, Parang wala tayong mga nakabook na trip ngayon. Sunod-sunod yung nag-book mga kasi trip. kami dapat ng Boracay. Nandun yung na hindi rin alam nila bakit hindi kami sumama. Sumama. Ito na Pasensya yun. na yun. Ito na yung paliwanag Oo. namin. Wala din akong training nun. And lahat ng Kailangan lang namin i-secure na safe. safe lahat. Tapos, yun nga, yung gusto niya na talagang private Oo. muna. Sa amin lang muna. And lahat ng minis namin na occasion sa mga friends namin. Friends and family. Oo. Pasensya na kayo lahat dyan. Ito talaga yung reason. Ito yung reason. Kung bakit hindi ako umaten, hindi ako umuwi, hindi ko kayo mga pinuntahan. Okay, Hindi, yung question kanina sinasabi na, sasagutin namin yung tanong niya. sa lahat ng mga nagtatanong kung bakit Medyo dati naman yung dalawa na to, kaya lang, every weekend or kapag inalok mo na, sasama. on the go lagi di ba? So, ginawa lang namin na medyo more on private life muna. Dahil nga lahat ng bagay umaayon Kailangan namin kailangan naming alagaan purely and safely yung magiging pangatlong baby. Oo. Parang give lahat para Oo wag na natin sasayangin. Kasi nararanasan na natin yung dapat na maranasan mo na sa buntis, di ba? Yun nga lang, sobrang mahal ng gamot. Pero naman. Okay lang, kaya naman. Sa mga kasi, na may miscarriage, gamot kasi na ibinibigay ng doctor na is hindi na siya yung basic na gamot na binibigay din sa mga nabubuntis na babae. Yeah. So, yun medyo nakakapamahal lang sa gastos namin. Pero sabi ko, sabi ko, okay lang yan kasi lahat okay Lahat ng Hindi kailangan. pwedeng yung maging problema or maging issue natin. Hindi, wala na akong pambili ng gamot Di ba? Kailangan talaga trabahuhin yung pambili ng gamot niya. Di ba? Kasi binigay na lahat Normal lahat. Kumbaga, wow, swerte natin ngayon. Normal Ako hopeful ako Hopeful na ako kasi nalampasan na natin yung 6 week. And mukhang viable. Parang ang iniintay ko lang talagang lagpasan natin yung 9 weeks. Tapos, magiging confident na. Lahat ng nangyari nung first and second baby namin ngayon, hindi muna namin inisip. Kumbaga, consider it na ngayon, yun yung first baby natin. Kasi normal lahat Actually, talagang swerte namin yun. Sana ngayon. Unang ultrasound, may nakita na agad. Oo, na may nakita ng flick. Pero hindi sobrang pero may nakita ng flick kahit pa sobrang aga pa nung ultrasound. Yun, sa madaling sabi, sobrang saya namin ngayon sa third baby. Sana. Nga lang, yung bad moments na nangyari is ganun pa rin. And up pa rin siya into miscarriage. Although, nung second ultrasound, magiging confident ka kasi kitang-kita na siya, may heartbeat na siya. Alam mo yun. So, parang magiging confident ka talaga na, ano na to. Tutuloy na siya. Oo, parang magtutuloy na siya. Not knowingly na after a week doon pala is mawawala. Mabawi. So, nangyari lang. So, dahil nga naka-ultra mo at bed rest siya. Sa pumasok pa rin naman ako. Pumapasok pa rin naman ako sa kasi kailangan sa trabaho Kailangan kumita ng pera Diba? So, bigla siyang tumawag. Nag-chat lang muna sa akin na, uy, may spotting ako. Ngayon yung spotting niya kasi, nung dati naman, is parang hindi kami na-alarm agad. Kasi dati naman ganun talaga Pero, Tsaka sa first trimester, nagkaka-spotting naman talaga. depende sa... Pero case to case kasi. Pero any kind of spotting ay kailangan seryosohin. Hindi siya yung, konti lang, malayat. Yan. Lahat ng spotting ay serious. Pero, common experience siya. Meron din na nagsuspot, pero tumutuloy pa din yung pregnancy. Yun, nalalaman niyo yung mga ganyang bagay kasi commercial. Sumasali siya dun sa mga Facebook group. Inialam ko para kasi magkaka ng idea dun sa other experience or ng iba. ng iba. Pwede kang makakuha ng idea
paano mo i-take yung I-handle. or i-handle yung sitwasyon. So, yun nga, tinawagan agad namin yung OB niya, tapos tinanong ano yung gagawin. So, kailangan namin pumunta ng ER. Sabi ko, dito kasi taga-GMA kami, tapos hospital sa Asia. So, tinikasan ko na lang muna, from GMA to Alabang kailangan bumiyahe. So, buwi muna ako, nagmamadali, saka kami pumunta ng Asian. So, pagdating namin ng Asian, nangyari, chinek mo lang muna. Kasi nakapila pa siya dun sa ultrasound Matagal pa siya. So, nagantay pa kami ng Pero chinek na yung yung cervix niya kung open ba or closed. Diba? Close. Magaling. Almost 5 hours. 3 to 4 hours. 5 hours yun na nagantay nagantay tayo na sinabi lang ng doctor na hindi, okay naman, close naman yung cervix. Okay, kasi close yung cervix. Tapos, wala ka naman bleeding. No, kasi sinab rin, di ba? Lahat ng test before ultrasound ginawa sa kanya. To see if okay. Tapos, okay naman yung physical, ibig sabihin, okay. Yung sa loob ng 4 hours na yon. So, parang pinalagay ko na yung sarili ko na, wala namang masamang nangyari dahil hindi yun yung parang cause nung bakit ka nag-spotting, di ba? Kasi close naman talaga yung cervix mo, di ba? Napapasok na ulit kami doon sa napaka-traumang kwarto. Naka-wheelchair na siya. Alam ko na kung saan pupunta yung kwarto niya. So, medyo yung sa part namin, kasi nga nakakatatlo na siya, doon lagi namin ako-confirm na wala na si baby. So, nakaka-trauma lang kasi pag lagi kami pumapasok sa room na yon na supposedly dapat maging masaya, laging pag doon, bad vibes yung nafe-feel ko pag nandun kami. So, antay-antay, chinek ng Ubisono, tapos ganyan, tapos pinatawag kami. Yun, dun sinabi na, sir, wala po ng heartbeat si baby. So, yun. Di ko alam sa part ng first and second baby at yung pangatlo na parang ito na yung first baby namin kasi lahat nga na nangyayari is naayon sa kagustuhan at dun sa sitwasyon na kinakailangan namin. Tinanggal namin sa mindset namin yung magpaka ulit pangyari, miscarriage ulit siya. Panty kami dito sa pangatlo na to. So, nandun yung alaga, hindi kami nagkaroon ng holding back na, hindi, hindi. Lahat talaga is given. Binigay niya sa akin. Kasi sa akin, nakakalungkot lang, sobrang sakit. Mas masakit siya compare nung first baby and second baby. Yung expectation is sumobra siya doon sa, kasi lahat ng hiniling mo, lahat ng hinihingi mo sa kanya is parang naaayon. Naaayon dun sa lahat. So, medyo katampo lang ulit. Siguro sinusubok yung way kung paano kami maniwala sa kanya. Or paano ba namin iti-take as magkasama, paano namin siya isasolve as magkasama. Kasi sa mga nakaraang araw, nung miscarriage naman siya, at hindi siya sobrang dali. Siguro makikita nyo kami or may mga nakakita sa akin na medyo kwela or nakakapag-smile pa. Pero hindi nyo kasi alam at hindi na rin namin maipaliwanag yung deep inside. Iba pang kayo dalawa. Oo. Sabi nga namin, dalawa lang kami dito. So, pag kami dalawa na lang, kahit hindi kami nagsasalita, basta magkasama kami, at pag nararamdaman po yung bigat mo, at gano'n ka rin sa akin, nararamdaman yung bigat. Pero hindi kami nagsasalita, wala kami sinasabi, Inik lang, di ba? Pakiramdaman lang. Nung na-miscarriage siya, as in, nawala lang ng heartbeat. Nag-stop lang. Tapos, alam ko naman, sa'yo, sobrang sakit. So, siguro ito yung part na kailangan mo na siya ma-share. Kasi sabi ko nga nung mga nakaraang araw, hindi mo naman pwedeng i-hold back yan. Let it pass through. Sama mo sa hangin, di ba? Kapag pinigilan mo pa na damdamin
alam kong masakit, pero pag pinilit mo pang damdamin sa sarili mo at hindi mo pa siya hahayaan na lang na isama sa hangin, talagang masakit. Hindi, ngayon. Ngayon, ito yung pinaka-painful. Kasi, ito din yung pinaka-hopeful. Yung give all. Give all. Parang tinigil ko lahat. Tinigil ko ang work. Tinigil ko yung may mga plans ako for this year. Mas lahat yun, pinospone. Lahat kailangan i-pause kasi may dumating. Ngayon, parang hindi ko na kaya siyang isa. Hindi ako nag-grieve ng una, tapos pangalawa. Tapos parang all at once kasi lang yung tatlong baby. All at once ko ngayon na gini-grieve. Kaya mas mabigat siya. Tapos ngayon, feel ko lumabas yung emotional side. Kasi mas tiwala ako sa'yo ngayon. Hindi dahil hindi ako tiwala sa'yo before. Pero parang ngayon, mas ramdam ko yung you got me. Siya kasi, yung mga nakaraang araw, talaga hindi mo makakausap ng maayos. Huwag na may. Diba? Ganun din naman asawa mo siya, wala namang ibang tutulong din sa kanya. So, siyempre sa mga lalaki dyan, diba? Kung ano yung hinahanap niya at yung kailangan niya, so kailangan mo ibigay. Yeah. Hindi lang yung physical na, part ng emotional strength niya rin is from the guy. Galing sa asawa. Oo. Very important yun. Kasi parang feeling ko, Pareho tayo. parehas tayong emotional. So, Pahala ka dyan, mag-i-move din ako. oo. Tapos dati, ayokong makabigat sa'yo. Hindi, tama naman kasi. Ayaw Yung sinasabi kasi ni nanay, pareho naman. Kasi nung una, yung pangalawa, ganoon tayo mag-i-emote ako, mag-i-emote ka rin. Diba? So, ngayon kasi sabi din ni nanay nung nakausap namin, hindi pwedeng pareho kami ang mag-grade ng sobra-sobra. Kasi, the end, walang mangyayari Walang magtutulak or walang magpupush sa aming dalawa na wag sumuko. Lumaban pa rin. Hindi, feel ko, kung emotional ka ngayon, mapipilitan akong maging ano. I mean, Mas emotional kasi ngayon. Ngayon, sabi nga, hindi ko kasi pwedeng ipakita na sobrang affected ako. Kasi pareho tayong hindi natin malulusutan to. kaya nga, ganun nga, parang, dahil nakita kong emotional ka, hindi ako nakita na emotional ako. Kaya nga. Tapos ngayon, dahil nakita mo na emotional ako, Pinakamas ikaw naman yung naging, wala yun sa level nung kung sino yung mas emotional, nasaktan. parehas Nasa pagtanggap nyo yun, pareho, kung sino ba yung kailangan ng may kailangan kaya. ng tulong or mas kaya mo i-take yung responsibility na ikaw yung maging okay. For a while. Kahit pa paano. Sa lahat naman, pareho naman kami tinamaan at pareho kami sobrang nasaktan sa nangyari. Pero, hindi kasi pwedeng araw-araw, pareho kami iiyak. Diba? Pareho kami magdadamdam. Masakit talaga. Pero, kailangan ko, kasi ako yung lalaki. Ako yung magdadrive ng sitwasyon. Paano ba namin siya i-take us or malalampasan yung problema na to. Diba? Kalakasan lang ng loob. Yeah. Sa akin kasi, part yung naging advice, alam niyo man nila yan, yung mga nakakilala sa akin, part yung naging advice nila sa akin. Pero, sa lalaki kasi, mararamdaman mo yung, hindi ako pwedeng manghina. Pero okay lang naman yun. Okay na, pero hindi ako pwedeng araw-araw manghina. Mas kailangan akong tutukan ng pansin. Hindi ko naman na ibabalik. So, hindi naman pwede kita sabihin na, tara na, wag ka na dyan umiyak. Tapos na yan. Hindi naman ganun kadali yun. So, syempre, alam ko yung responsibility ko bilang asawa niya. Kailangan ko gawa ng paraan. Kailangan ko mag-step up dun sa sitwasyon na, halimbawa yung mas iti-take ko yung negative vibe sa bahay na pareho kami magmumukmuk or iti-take as positive ko siya na maghahanap ako ng paraan para yung focus niya is mawala dun sa pasyon na miscarriage siya. So,
Sa mga nakalipas na araw kasi, tinatak ko na sa isip ko na nangyari na yan. Part of challenge ata sa atin na hindi pa natin siya masasabi ngayon na, Lord, napaka-moody mo, diba? Or, Lord, napaka-perfect mo nangyari to sa amin. For it to be fair, kasi parang the whole relationship, mag-add lang, diba? Kasi, diba, pag makita mo yung mga kasamayan natin, din sila ng Naghihiwalay. boyfriend. Sa amin kasi, Sobrang smooth. commercial lang din. Ang pinag-aawayan lang namin dito, walang iba, suklay. Suklay, Colgate, kutsara, remote. Yan lang, 4 na yan. Sa'yo, ano yung ano mo sa sarili mo? Ano yung gagawin mo? Kasi hindi naman po pwede ako lang nagsasabit ako sa'yo araw-araw na ito yung gawin mo, ito yung tara na, labas tayo. Tara, siyempre, tulungan mo rin yung sarili mo. Ano lang ako ngayon. Rock bottom talaga ako eh. Pero, doesn't mean na ganito na lang ako. Hindi. Ang tinitignan ko ngayon, binibigyan ko lang ng time yung sarili kong mag-give. Kasi, ang na-realize ko talaga, hindi ako nag-give ng mga previews. Kaya sobrang bigat. Tapos parang ako yung mas stronger ng mga previews. Parang naramdaman ko na, ay, kaya mo kong dalhin. Yung wall ko, bumagsak siya. Kasi, parang may someone na nagbubuhat sa akin. Ngayon, hindi ako ganito, hindi. Ano lang to. Siguro, may palugit ako. Lilipas din. Oo. May palugit ako. Siguro kasi, yung iba dyan, hindi lang 3 ng miscarriage, di ba? Ganyan yung sinasabi mo, merong sa group yung 19 beses. So, Back to back. ano yung pwede mong masabi na para lumakas or na-realize mo sa sarili mo na if ever mangyari ulit. Sa coping about this Sasabi. case to case talaga. Iba't ibang way kung paano mag-cope ang bawat tao. Sa totoo lang. And iba't ibang way din ang pag-cope sa iba't ibang pregnancy, sa iba't ibang miscarriage. Pero sa akin, ang bigyan mo ng time na mag-give ka. Siguro, pero hindi na matagal na. What makes you feel comfortable. Tapos, kapag natapos ka na doon sa sad days, tuloy. Oo, tuloy lang. Every time na miscarriage tayo, ang lagi kong tinatandaan, the world will not stop speeding. Hindi talaga siya advice sa'yo ni Papa. Ano sabi sa'yo ni Papa? Hindi yan problem. Hindi dismiss pala ako. Pero hindi, ganun lang talaga kami palakasin ng magulang namin. Na parang, hindi yan. Okay lang yan. Nangyari na yan. We move. Kailangan, next na tayo. Parang, anong gagawin mo next? Ano ang plano mo next? Dapat yun yung focus mo. Pero, ganun kasi yung ginawa ko ng first exam. Ang plano ko ano next? Ano gagawin? Kaso, ang problema kasi pag ganun, nakakalimutan mo yung emotional side mo. So, kaya, babalansahin mo siya. Umiyak ka ngayon, bukas, sa susunod na bukas. Pero kapag naramdaman mo na malakas ka na, kaya mo na. Kasi, syempre, physically, tiring din siya. Oo, sobrang nakakapagod. Hindi siya, hindi physical, emotional. Physical, emotional, nakakapagod siya. So, mag-recover ka muna. Pag naka-recover ka, tuloy naman yan eh. Hindi naman titigil yung world dahil nasaktan ka. So, ang tatanungin mo sa sarili mo doon, gusto mo bang sa place na yan? Kung hindi maganda ang pakiramdam mo sa place na yan, gusto mo bang mag-stay dyan? Siyempre, ang sagot hindi. So, anong gagawin? So, mag-move ka. Tsaka, ang painful ngayon, hindi lang dahil nawalan ka. Siyempre, ang painful na nawalan. Pero painful din na para sa atin. Kasi, siyempre, we're hoping for that. Tapos, nawala. So, painful yun to see you. I'm sure ikaw din. Painful din to see me. Diba? Ganun. Part ng challenge sa amin. Yun nga yung after nung miscarriage siya, nung medyo nag-normalize na lahat, na kami na lang nakakapag-isip, nakakapag-usap.
nasabi namin na sa amin na ano pa ba yung kulang, di ba? Darating kasi sa point talaga naman eh. Hindi naman tayo perfect lahat ng tao, di ba? Makakagawa pa rin naman tayo ng kasalanan kay Lord. Pero darating sa point na tatanungin mo ulit siya eh. Mapapatanong ka, okay lang naman yun. Hmm. For me, okay lang na magtanong ka sa kanya ng mga ganun. Kasi, syempre, tao ka lang and hindi lahat palagi mong maiintindihan. Pero, sabi nga, hindi niya ibibigay ang mga challenges kung hindi mo kaya. Kaya, hindi niya rin ibibigay yung challenges kung hindi yan magiging part ng growth mo. Or- Challenge sa buhay mo. Or baka ginagawa to make way for something else. Hmm. Alam mo yun. Baka may Kung kiniklear. baka yung nakikita naming saya Ganun. ngayong third baby namin, kasi nandun lahat talaga okay eh. Baka hindi yun yung way. Di ba? Kasi doon tayo papunta eh. Sa way na yun. Kasi nga, masaya. Masaya eh. Lahat ng nangyayari is naaayon sa gusto natin. So, baka yung way kasi na yun is hindi para talaga sa atin. Pinasaya lang tayo kasi walang problema, walang challenge. So, kaya isinistop niya para doon tayo sa dating natin. Dating daan natin. Oo, tsaka, maniwala na lang tayo na better days are coming. It always does. Better days are coming na lang. Lagi naman. Di ba kahit naman nung una, parang devastated Tapos- tayo. Pero, tapos, after a few months, May malaking... it gets better. May malaking nangyayari pa rin. Oh. Because of what happened, mas malakas ang connection natin, mas mo ang tiwala ko sa'yo, mas malalim na yung relationship na meron tayo. Kung hindi na tayo yung, pag okay lang, okay. Tapos pag hindi okay, hindi. Ngayon, na-test talaga tayo na, even if hindi okay yung mga nangyayari, basta magkasama tayo, okay lang yun. So, yun lang naman sa amin. Tuloy pa rin yung buhay. Trust to the Lord. Yeah, pray for us. Pray for us. Humingi kami ng tulong sa inyo na ipag-pray nyo rin kami. At papanalangin pa rin namin. Andun pa rin naman sa plan na gusto namin magka-baby ulit. Yeah. Pero, siguro ngayon, medyo recover muna. Yung focus lang muna namin is hindi muna dun sa magkaroon ng baby. Pero yung treatment namin, yung treatment niya sa PCOS, kaya para malaman, kasi hindi pa rin namin bakit nawalan lang ng heartbeat. Yeah. Diba? Marami pang, kailangan tignan. So, continue pa rin yun. So, while na-recover dun sa nangyari ngayon, in parallel, magkakaroon pa rin ng mga medication, treatment, laboratory. Hanggang doon na lang, puputuloy na namin yung video na to. Abangan nyo na lang sa mga susunod. Thank you for listening. Thank you for listening and sana You get something you get something from this. Yeah. Marami pa kaming i-share Sa susunod. sa mga susunod. Yeah. Bye guys! Bye! See you at the next one. See you.